Judges 18 po sa atin. Meron po ba? Pakitaas nga po yung kamay dito. May nagbasa, Judges 18. Yung dalawang magkamuka, hindi pa nagbasa. Okay. Dito po, Judges 18. Nako nga. Nako. Wala, hindi pa tayo maka 100, ano? Hindi tayo maka 100, ah. Ang tagal na nito, mga kapatid. Sige po, at pag-aralan natin ang Judges 18. And para maintindihan ulit natin, babalikan natin yung 17 and then titingnan natin yung connection niya sa 18. Again, paalala, ito po ay sabi natin parang extension or ano sabi ko nung nakaraang linggo. Diba na itong book na to ay epilogue. Ito yung time na parang introduction siya ng Judges pero nilagay siya sa dulo kasi nga titingnan natin yung magiging connection niya pa kung paano ang Diyos magpo-provide ng king. Kaya meron pang isang book bago dumating sa Samuel, ito ay Ruth. Kasi makikita niyo doon sa buhay ni Ruth kung paano naman magsisimula yung buhay ni David, no? Na magiging ninuno ng ating Panginoong Hesukristo. And then pagdating sa Samuel, doon magsisimula kung paano nag-provide ng king ang Panginoon. Kasi sa last portion ng sabi natin ng Judges, no, dito sa 17 to 21, ang pinibigay na sa atin ng sumulat, there was no king in Israel. No? So sa chapter 17, nakita natin that there was no king in Israel. Nagpasimula yung kwento. Nakita natin yung epekto nito sa pamilya, yung magnanay, dalawa na nga lang sila, nag-uutuan pa. Yung term, yung nanay yung anak, yung nanay yung anak, nagnakaw siya sa nanay niya. At ito namang nanay, tinotolerate naman niya yung idolatry ng kanyang anak, knowing full well na nung time na to, kilala nila ang Diyos. No? Kaya lang nagpalit na kasi ng leader. And then nakita rin natin yung effect in ministry or religious duties. Nakita natin yung Levite. Hindi siya faithful sa calling ng Panginoon sa kanya. Iniwanan niya yung place ng kanyang ministry, yung Bethlehem, Judah, and then pumunta siya sa Ephraim at nakita nga natin yung magnanay na napuntahan nitong tribe na to. Iniwan niya yung kanyang ministry without thinking sino papalit as spiritual leader ng tribe, naging lover of money siya, and yung identity niya nawala na din kasi nga hindi naman siya priest, pero inaccept niya yung trabaho ng isang priest. At sa Bible, malaking kasalanan to pag nagpapalit ka ng mga anointed ministry, hindi dapat ginagawa ito. May effect personally dahil tiningnan natin yung buhay ni Micah. Andun na yung kanyang idolatry, andun yung kanyang faulty authority kasi nga basta na lang kung sino yung gusto niyang i-anoint as priest, hindi naman siya yung authority para mag-anoint ng priest. And then yung faulty assumption na kahit alam niyang mali yung ginagawa niya, ina-expect pa rin niya yung blessing ng Panginoon. Then makikita natin mula sa mga chapters na to, ng dalawa, chapter 18 and sa mga rest pa, makikita niyo yung progression. Ibig sabihin, palala. Palala siya ng palala. Progression of effects without God. Kaya, palala ng palala mula sa isang tao, pamilya, at sa chapter 18, makikita nyo, tribe. Isa sa mga tribe na. So nakita nyo, progression na, epekto. Hindi lang ikaw yung maapektuhan pag wala kang Diyos. Yung pamilya mo, maapektuhan pag wala kang Diyos. At kung yung pamilya na yan walang Diyos, yung komunidad na pinapamuhayan niya, wala ding Diyos. Kaya imaginein mo yung kung wala kang Diyos ngayon, anong klaseng buhay meron ka? Anong klaseng pamilya meron ka kung yung pamilya mo walang Diyos? At anong klaseng, sabihin na lang natin, barangay kung wala tayong Diyos? Komunidad. Palala din yung sin. No? Sa chapter 17, nakaw-nakaw lang. Sa chapter 18, massacre. At mas malala pa sa mga susunod na chapters. Kasi nga, walang Diyos. Kaya kung wala kang Diyos sa buhay mo, yung pagsisinungaling mo, lalala. Kung wala kang Diyos sa buhay mo, yung pag-absent mo o pagiging late mo sa church, lalala. A-absent ka na rin. Yung isang absent mo ng isang buwan, magiging isang buwan ka nang wala sa church. Hindi mo na mamalayan yun kasi nga wala kang Diyos.
Lalala lahat ng ginagawa mong kasalanan kung wala kang Diyos. Hanggang magiging kriminal ka na rin. Ay, sobra naman. Hindi, naging kriminal naman dito. Makikita nyo rin. Now, in chapter 18, it is the picture of community without God. It's the tribe of Dan. Kaya sabi ng verse 1, in those days, there was no king in Israel. Again, hindi inaalis yung ano sa atin. Ang galing ng writer, no? Sinasabi niya, pinapakita niya sa atin yung punot dulo ng mga kwento. Walang king sa Israel. Hindi sa walang king, ha? But they rejected the authority. Yun yung point yan. Ayaw nilang magpasakop kung sino man yung authority sa buhay nila. They don't want to recognize authority. Of course, we know that God is in authority. But they rejected God. Yun yung point ng Judges dyan. So the writer of Judges, ipapakita sa atin yung rebellion of Danites. Rebellion? Una, hindi nyo makikita. Parang di siya kapansin-pansin. Pero habang inaaral ko siya, grabe pala yung ginawa nung Danites. And it shocks me, surprised me, saan mga napag-aralan ko dito. Kaya naman yung mensahe pa rin natin ay simple lang. God is our King, do not rebel against Him. Huwag kang magrebelde sa Kanya. Ngayon, paano pinakita ng sumulat kung paano nagrebelde ang Danites sa Diyos? Isang sin lang. Isang sin lang ito. Napansin nyo ba sa title ng Bible nyo? Hindi, iba eh. Yung sa akin, iba yung title niya. Dan seeks new land. Yun yung iisang kasalanan nila na napakabigat. The tribe of Dan seeks new land. Anong ibig sabihin nun? Ano yung sin? Relocation. Ouch. Tabi-tabi lang po. Pero kung may kinakausap ng Panginoon dito, pinagsisisi ka na ng Panginoon. Lumipat sila ng lugar. Lumipat. Mula sa itinalagang lupain, kasi ang bawat tribe, though nasa promised land sila, sa bawat tribe, may mga kanya-kanya silang assigned territory. O sige, Judah, dito ka. Benjamin, dito ka. Manasseh, dito ka. Ephraim, dito ka. 12 tribes yan. Napag-aralan natin sa Joshua, may mga kanya-kanya silang territory. Tama? Yes. Pero, ang sinasabi ng Judges, ang sinasabi ng Joshua, divide and conquer. Yung binigay sa'yo yon, may specific enemy ka, patayin nyo yon. Sa inyo yung lupain na yon. Yun yung setting ng Joshua and Judges. Gets natin? Kaya lang, dito sa chapter 18 na to, pinapakita kung ano yung ginawang kasalanan ng tribe ng Dan. Yung binigay sa kanilang lupa, ayaw nila. Lumipat sila. Yun yung pinakamalaking kasalanan ng tribe of Dan dito. Kaya sabi ng verse 1, in those days, there was no king in Israel, and in those days, the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in. For unto that day, all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel. So the Danites sought them an inheritance. Naghahanap sila ng mamamana nila. May mana na sila dito eh. So, ano yung kasalanang nakapaloob sa kanilang desisyon ng paglipat? O, kala natin, ganun lang pala yun. Kala natin, ganun-ganun na lang yung paglipat nila. No, may kasalanan silang, hindi nyo makikita, of course. Papakita ko sa inyo kung paanong kasalanan yung ginawa nilang paglipat. Paano naging kasalanan ng Danites ang lumipat? Number 1, nandun yung kanilang disobedience. Bakit disobedience? Sabi again, verse 1, Danites sought them an inheritance. Why? Bakit daw sila naghahanap?
Because for unto that day, all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel. Yung mga mana daw nila, hindi pa napupunta sa kanila. Actually, kaya ang ginawa ko dito para maintindihan ko siya, wala ba silang mana? Wala ba talaga? Binalikan ko yung binalikan ko yung Joshua. Meron na silang inheritance. Kaya lang, hindi nila ginawa yung trabaho nila. They disobeyed God. Kasi sa Joshua chapter 13 verses 1 to 6, pinakita doon lahat ng property na sasakupin dapat nila. At sabi ng Panginoon, God promised that He will drive out the inhabitants for them. No? Sabi ng Panginoon, sige, eto yung mga sasakupin ninyong bansa, pinangalanan. And sabi ng Panginoon sa kanila, this is my promise. Labanan nyo sila, papalayasin ko sila. At pag lumaya sila, lalawak yung lupa nyo. But then, yun nga, kaya sabi natin, disobedience kasi hindi naman nila ginawa. The inheritance, sabi ni Joel Bicky, was not distributed by random chance. Rather, it fell to each tribe according to God's command and will. By portion, according to the will of God. Ang bawat tribes, merong kanya-kanyang lupain. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, wala kang binigay sa akin. No, merong blessing ang Lord sa'yo. Merong blessing ang Lord sa Danites. Ngunit yung Danites, matigas ang ulo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, wala kang blessing. No, meron silang blessing. But, sabi ni Warren Wiersbe, but the tribe of Dan reject God's assigned territory and covet another place. Alam nyo, nung pinag-aralan ko yung location nila, makikita nyo na ang kinukuha nilang property ay property ni Judah at property ni Ephraim. Yung property na para sa kanila, hindi nila pinalawak, hindi nila nilabanan yung inassign ng Panginoon sa kanila. Pagkos, pumunta sila dun sa north kay Judah and Ephraim at yun yung ginawa nila. Ito ay lantarang pagsuway sa salita ng Panginoon. Nireject nila yung inassign sa kanilang Panginoon at sinasabi nila, ito yung land na bigay sa amin ng Panginoon. The Danites sought them an inheritance to dwell in. Yun yung kasalanan nila. Actually, hindi nila kailangan maghanap ng ibang lugar. Ang kailangan lang nila ay sumunod sa utos ng Diyos. Yet, itong Danites, sa halip na sumunod, sumuway at umalis sa kalooban ng Panginoon. And that's the problem with many people today. We are trying to seek the will of God without obeying the revealed will of God. Naiintindihan yung sinasabi ko? Ano kaya? Kalooban kaya ito ng Diyos? Kalooban kaya ito ng Diyos? Marami tayong tanong na lagi natin tinatanong, kalooban kaya ito ng Diyos? Pero yung kalooban ng Diyos na nakasulat at lantarang ipinapakita sa atin ng Panginoon, ayaw nating sundin. Tapos tatanungin pa natin, ano yung kalooban ng Diyos? Hindi ba malaking kamangmangan yun? Na maghahanap ka ng kalooban ng Diyos na lantad na sa salita ng Diyos kung ano yung kalooban niya sa'yo, ba't naghahanap ka pa? Yun yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos at gagawa later on ng sarili nilang Diyos. So the two acts of disobedience by the Danites are this. Number one, they did not stay. Alam nyo ba, nung sumulat si Paul, pinag-aralan nyo ba ito sa Timothy? Yung sinulat ni Paul, yung Timothy kay Timothy, ano yung pinakamabigat na command ni Paul kay Timothy? Stay. Stay. Huwag kang aalis dyan. And teach others that they may not teach others other doctrine. Stay. And yung Danites, same thing. They should have stayed. Kasi may strategy ang Diyos. May plano ang Diyos. May wisdom ang Diyos. Ba't ka nilalagay dyan sa lugar na yan? All you have to do is stay.
Number 2, ang pangalawang disobedience nila, they did not conquer their enemies. Yung nakatalagang kaaway nila, hindi nila nilabanan. Ang nilabanan nila, yung kaaway ng ibang may kaaway. At tinuring nilang kaaway. Alam mo yung nasa tama't mali na naman sila? Tama naman na patayin nila yung mga kaaway nila eh. Tama naman na sakupin nila eh. Ang mali, hindi sa kanila yun. Pumatay nga sila, pero mali sila ng pinatay. Mali sila ng sinakop. Klaro naman na, Lord, sumunod mo kami ah. Yes, nasunod nila. Pero hindi mo trabaho yun. Alam mo yung hindi mo trabaho, ikaw yung gumagawa? Pero yung trabaho mo, ayaw mong gawin? Hindi ba nakakainis yun? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong trabaho. And tinatawag tayo maging faithful ng Diyos. Pero ayaw nating gawin yung trabaho natin at gusto nating trabahuhin yung trabaho ng iba. And yun yung Danites. Yung trabaho nila, ayaw nilang gawin at ginawa nila yung trabaho ng iba. Simple pinapagawa ng Panginoon. Stay. Conquer. Yet, verse 1 pa lang, naliligo na sila ng kasalanan. They sought them an inheritance. So point, if the authority of God is rejected in the community, that community will live outside of the will of God. Kaya kung akala mo nasa kalooban ka ng Diyos, pag di mo kinilala yung soberenya ng Diyos, di ka naging tapat sa pinapagawa niya sa'yo. For the rest of your life, wala ka ng kapayapaan dahil lumabag ka sa maliwanag na kautusan ng Diyos sa'yo. The Danites thought, again, because there was no king, walang hari. So the Danites thought, okay lang umalis. Okay lang lumipat. Why? There is no king. There is a king, but they rejected king. They rejected the authority. Blinded sila ng sarili nilang kasalanan, kaya akala nila okay lang na umalis sila. Kaya challenge sa atin in this point number 1. Sundin mo yung maliwanag na utos ng Diyos sa'yo. Huwag ka nang maghanap ng ibang gagawin. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, magtapat ka dyan. Alam mo yung isang puno, tinanim mo dito, bumagyo, lipat ulit natin, dito muna. Alam mo, lipat ka ng lipat, palagay mo bubuhay na matagal yon. Palagay mo mamumunga yon. Wala. Yan din ang challenge sa 1 Corinthians chapter 15. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Pag sinabing steadfast and unmovable, hindi ka pinapaalis. Pinapag-stay ka. Dahil kapag alis ka ng alis, walang mapapala sa'yo. Same here with the Danites. Number 2, na nakapaloob dun sa kasalanan ng kanilang pag-alis. Unbelief to the promise of God. Unbelief. Yes. Ito ang sabi ng Joshua 13, verse 6. Sabi ng Panginoon to, ikakat natin kasi 1 to 6 pinapakita yung mga lupain. Sabi ng Joshua 13, verse 6, all the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Mishrephoth-Maim and all the Sidonians, sabi ng Panginoon, them will I drive out from before the children of Israel. Only divide thou it by lot unto Israelites for an inheritance as I have commanded you. So, ang command ng Panginoon, ito yung promise ng Panginoon, I will drive them out. Pero ang gawin mo, i-divide mo yung mga lupa sa tribes. Pero ako yung magpapalayas sa kanila. Now, pagdating dun sa Judges, I hope nakaka-follow kayo sa akin, Judges 1:34, tingnan nyo to And the Amorites forced the children of Dan into the mountain, for they would not suffer them to come down to the valley. Lumaban pala yung Dan. Kaya lang, hindi nila napalayas yung kalaban nila.
Sabi ng Judges 1:34, makita nyo yung failure ng tribes doon sa digmaan, natalo na sila. Alam nyo, isa sa mga problema, ba't natalo yung mga tribes? Nung binigyan sila ng lupa, kanya-kanya sila. They should have worked together like Judah and Benjamin. Si Judah and Benjamin, kumbaga, napag-aralan natin to mga kapatid. Sabi ni Judah kay Benjamin, tulungan mo ako, didigbain natin yung kalaban ko. Sige, kampi tayo. Sila lang dalawa yung nagkampihan. The rest of the tribe, nagmayabang, kaya ko to! Kaya si Dan, lumaban siyang mag-isa sa tribe niya para palawakin yung lupa niya, hindi niya napalayas. Why? Posibleng hindi siya nakipag-cooperate sa mga kapatid niya? Kaya sabi natin dito, hindi niya pinanghawakan yung pangako ng Panginoon sa kanila. Kasi ang promise ng Diyos, I will drive them out. Pero bakit hindi nila na-drive? Ba't di nila napalayas yung kalaban nila? So maybe it's a test. We don't know. When the Danites experienced defeat and suffering, they left their inheritance and moved north. So dapat daw yung kanyang east and west, papalawakin niya sa property niya, east and west. Kaso, natalo siya. So nung natalo siya, wala na siyang ginawa. Ang ginawa niya, pumunta na lang siya sa norte. Sa Ilocos Norte. Hindi niya daw matalo si east and west. Sa north na siya pumunta. Sorry po, dad joke na naman tayo. So the Danites, let me just quote Warren Wiersbe, sabi niya, the Danites, however, weren't able to defeat and dispossess the enemy. So they decided to go north and relocate. The Danites coveted somebody else's land instead and took it in a violent manner. Dahil hindi nila kayang labanan yung kaaway, kinonquer nila yung hindi para sa kanila. Mas pinili nila yung maliit. Mas pinili nila yung easy target. Tingnan nyo sa verse 7. Sabi ng verse 7, Then the 5 men departed and came to Laish and saw the people that were therein, how they dwell careless after the manner of Sidonians, quiet and secure. There was no magistrate in the land that might put them to shame in anything, and they were far from the Sidonians and had no business with any man. Nakita nila, may isolated city, yung Laish. Wala daw po dun mananakop, wala din silang tagapagtanggol, wala din silang ruler. Dito na lang tayo. And again, this is not their property. Para kay Judah to, tsaka kay Ephraim. Kaya nakita nyo, nung nasa Ephraim sila, andun si Micah, tsaka yung Levite, nagka-encounter sila. Why? Because that's not their property. Property to ng mga Ephraimites. Nagigets niyo yung story? And they traveled, sabi ng mga scholar, they traveled 100 miles north. Hindi na nila property yon. Yet, mas ginusto nilang pumunta doon at labanan yung maliit at defenseless. Kasi nga, madali lang. So you see the unbelief. Wala silang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Now listen to me sa application natin. Ito yung maling kasabihan. Ito, cute to pakinggan, nakaka-encourage, nakaka-boost ng confidence. Narinig nyo na ba yung payo na, hindi, binibigay ni Lord yung mga malalaking problema sa atin kasi alam ni Lord na kayang-kaya mo. Oo nga naman, di ba? Yung pag-give up ka na, tapos bigla kang makakarinig na, alam mo kung ba't ganyan yung problema mo? Kasi kaya mo. May tiwala sa'yo si Lord. Oh, imagine mo. Ang ganda pakinggan mo, di ba? Sounds good. Nakakalite, di ba? Ay, oo nga, no. Yung payo na, kasi matalino ka, kaya kaya mo yan. Kaya ikaw naman, discourage ka na dahil narinig mo yung ganong payo. Oo nga, no? Nabubush yung confidence mo. Ang ganda, di ba? Pero ang truth, this is the truth. Listen to this. Binibigay ni Lord yung malalaking problema sa atin. Alam niyo kung bakit? Mga problemang hindi natin kayang solusyonan para mas magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. At malaman natin, hindi tayo ang Diyos. Kaya yung problemang pinapasan mo ngayon,
na ang bigat-bigat, na walang solusyon, hindi binigay ni Lord para sa'yo dahil kaya mo at magaling ka at kaya mong gawan lahat ng problema. Kaya mong gawan ng solusyon lahat ng problema. No. Dinadaan ka ni Lord sa lahat ng problemang yan para magtiwala ka sa Kanya at makita mo talaga na hindi ikaw ang solusyon sa problema. Diyos ang makakasolusyon. Kaya di sila dapat umalis. Kaso akala nila, Diyos sila. So umalis sila, lumipat sila at nilabanan nila yung kaya nila. Palagay nyo, lalago yung pananampalataya ng mga Danites? No. Di ba nag-aaral tayo ng Book of James? Count it all joy when you fall into diverse temptations. Why? Bakit ibilang mong isang katuwaan, knowing that the trying of your faith worketh patience? Andun yung pagsubok ng pananampalataya natin. Pinapalago tayo ng Diyos. So nilalagay tayo ni Lord sa mahirap at imposibleng sitwasyon para hubugin tayo sa Kanyang wangis, Christ-likeness. Pero kung lagi tayong tatakbo sa mga problemang kinakaharap natin, hindi tayo lalago. Akala nila, tama yung ginawa nila. Mali. Unbelief to the promise of God. Ang Danites ay ang kauna-unahang tribe na naging apostate in a place of idol worship sa lahat ng Israel. Kaya nung pinag-aaralan namin yung end times, saan daw galing ang Antichrist? Sabi ng iba, sabi ng mga ibang expert, sa tribe of Dan manggagaling yung Antichrist because this is the first tribe na nag-fall into idolatry. Yung lugar ng Danites ay lugar ng idol worship at naging kakompetensya ng worship of true God. Kaya tandaan natin, anong tinuturo sa atin ng unbelief na to, that defeat and sufferings, yung pagkatalo nila at paghihirap nila are God's tools for our sanctification. Ginagamit ng Panginoon yung pagkatalo natin, paghihirap natin, problema natin para pabanalin tayo, hindi para takbuhan natin yung mga responsibilidad natin at lumipat tayo ng ibang lugar. Yung problema ng Danites. Kaya, ang tanong, gaano ka ba nagtitiwala sa pangako ng Diyos sa'yo? Naniniwala ka ba talaga na may pangako ang Diyos sa'yo? Sabi nung awit, naalala ko lang, ayokong kantahin kasi na baka sabi ng awit God is too wise to be mistaken. Masyadong matalino ang Diyos para magkamali. God is too good to be unkind. Sobrang napakabuti ng Diyos para hindi siya maging mabuti sa'yo. So when you don't understand, when you don't see His plan, and you can't trace His hand, well, trust God's heart. Namatay nga siya para sa iyo eh. Magdududa ka pa ba sa kabutihan ng Diyos? Pababayaan ka ba niya? Isa pa to. Isa pa to sa kasalanan nila. So not only disobedience, unbelief. Tingnan niyo yung verse 5. And they said unto him, kasi na-encounter nila, nakita nila, napunta sila sa bahay ni Micah, nandun yung Levite na nagsisilbing priest. Oh, bakit nandito ka? Sabi nila, nagkakilala-kilala yung mga backslider, ano? Nagkita-kita sa isang bahay. Oh, nandito ka? Gagawa mo dito? Nyamit din. Anong payo mo? O, di ba? Verse 5, sabi niya, sige nga, kausapin mo nga si Lord para sa amin. And they said unto him, as counsel we pray thee that we may know whether our way which we go shall be prosperous. Pwede ba? Kausapin mo si Lord para sa amin. Tanungin mo nga kung pagpapalain niya kami sa daan namin. I want you to see 3 things that is wrong. Number 1, wrong process. Wrong process. Bakit? Kasi sabi ng Bible in verse 1 and 2, they sought them an inheritance, di ba, to dwell therein. Naghahanap sila, yet, did they ask counsel? Humingi pa sila ng tulong? Humingi pa sila ng payo? Humingi pa sila ng advice?
Wrong process. Kasi alam natin, sa digmaan pa lang sa Joshua, bago nila ginagawa lahat ng pandirigma nila, they seek counsel from the Lord. Yet, itong Danites, no. Nung na-encounter na lang nila yung backslider na Levites, tsaka nila tinanong, uy, pwede ba? Pa-advise naman. Alam mo yun, pagka nagka-leche-leche na yung buhay mo, too late na yung manghihingi ka ng advice. Kasi, wala na miserable ka na Pag nandun ka na sa state of misery, tsaka ka lang hihingi ng advice, bakit nung una pa lang hindi ka na nang hingi ng advice? Bakit hinintay mong maleche-leche buhay mo bago ka manghingi ng advice? Di ba masama yun? So, wrong process. So, sana bago pa lang sila magpadala ng spies, nagsimula na silang manghingi ng advice. Pero humingi sila ng advice nung nandun na sila at malapit na sila sa lugar nila. Number 2, not only wrong process, but they asked the wrong person. So, hindi kinausap nila? Yung Levites na naging priest? Mali yung kinausap nilang tao. Hindi sila humingi ng advice sa tamang tao. May sarili silang high priest, pero hindi nila kinausap na nasa Shiloh. Kinausap nila yung bayaran na priest at kagaya nilang umalis sa kalooban ng Diyos. Buruin mo ito, masakit ha. Hihingi ka ng advice sa tao din na suwail sa Panginoon? Hihingi ka ng advice sa taong hindi sumunod sa Panginoon? Mag-isip ka naman, anong kamang mga niyan? Siyempre, advice sa'yo. Mag-best friend na tayo. Pareho na tayong hindi sumusunod sa Panginoon. Siyempre, i-advise niya yung good sa'yo. Yung good na akala niyong walang Diyos ulit. Kakausap ka ng maling tao? At sasabihin mo, kalooban ba ng Diyos to? Siyempre, sasabihin niya, kalooban ng Diyos yan. Pero alam din ng Levite, mali yun. Pero siyempre, sige, damay-damay na nga, wala kang Diyos Sabi ni verse B, if the tribe of Dan had really wanted God's counsel, they could have consulted with the high priest. But they were actually rejecting God's counsel by refusing to remain in the land He had assigned to them. Kung gusto talaga nila mag-ask ng counsel, ginawa nila yung tama. Kinausap nila yung high priest nila. Hindi sila yung nakipag-usap sa ibang priest. Nakipag-usap sana sila sa tamang tao. Kaso we know that ayaw na nilang makinig sa counsel talaga. Kaya humanap na sila ng iba. Kasi pag iba kausap nyo, hindi na nila alam yung context nyo. Pag humingi kayo ng advice sa ibang tao. But church, if any major decision later, may third wrong. Wrong process, wrong person, wrong possession. Verse 10. Sabi ng verse 10. Sorry po, medyo mahaba. Mahaba pa to. May 31 pa tayo. When you go, you shall come unto a people secure and a large land, for God hath given it to your hands. Imagine, lupit naman nung advice nito. Wrong possession. Alam mo yung advice niya? Actually, nung bumalik na to, yung report ng spies, sabi ng spies, God hath given it to your hands. Hindi ito yung pangako ng Diyos sa kanila. Yet they claim God's gift, God's will, God's blessings. Sa wakas! Wala na akong problema. Madali lang yung mga kaaway dito. God's will ito. God's blessing ito. Bakit? Kasi wala kang problema. Nasa God's will ka? No, the more na nasa God's will ka, may suffering ka. Diba? Ano sabi ng Panginoon? In this world, you shall have tribulation. Lahat ng sumusunod sa Panginoon, may suffering. Kung wala kang suffering, hindi ka sa Panginoon. Kasi yung suffering, marka ng pagiging Kristiyano mo at tinuhubog ka ng Diyos na maging kagaya ni Kristo. Pero kung tatakbuhan mo lahat ng suffering mo, baka hindi ka kay Kristo.
Sa halip na tirahan nila yung lupang pangako ng Diyos sa tribe nila, humanap sila sa promised land ng iba. Hindi yun yung promised land sa'yo. Hindi yan yung promised land para sa Dan. Pero humanap sila ng promised land dun sa Judah, dun sa Ephraim. Nakita nyo? Something not only asking not only listening to ungodly counsel. Ang dami pala doon, ang daming nakapaloob doon. Wrong process, wrong person, wrong possession. Ayaw nilang kausapin yung tamang tao kasi alam nila hindi sila papayagang lumipat sa lugar at iwan yung binigay ng Panginoon. Tama, di ba? Kasi sasabihin ng kasama, si Eleazar yung priest dito, high priest eh. Pag kinausap nila si Eleazar, alam nila sasabihin ni Eleazar, no! Kasi binigyan kayo ng lupain. At sakupin nyo yung teritoryo na yan. Hindi kayo lilipat sa Judah and Ephraim at doon kayo titira. Hindi pwede yon. Alam nila, kaya hindi nila kinausap si Eleazar. Ang kinausap nila yung Levite. Ayaw nilang kausapin yung tamang tao na dapat nilang kinausap. Kasi alam nila hindi papayag. See, heart of rebellion. See that heart. Kaya in every decision of your life, mga kapatid, ask godly counsel. Go to the right process and ask the right person. Di ba warning na namin lagi dito sa pulpit yun? Bago po yung mga major decisions natin, ino-open na natin sa church. Gagawin nyo pa lang, naka-open na sa church. Hindi yung final decision na ibabagsak nyo sa church. Ano kami? Engot? Di ba masakit yon? Final decision na yung babagsak dito? Tapos wala ka nang tatanggaping counsel kasi tapos na, nakapag-desisyon ka na. Goodbye. May paglipat ng bahay, may paglipat ng trabaho, may pagpapakasal, kausapin nyo kami. Kasi church tayo. Para saan pa yung healthy church na pag-aaral natin? Kung binaliwala nyo kami. O diba? Kung binaliwala nyo yung authority ng local church. Itinago nyo yung mga desisyon nyo sa buhay nyo. So, anong plano dyan? O, diba? Yan sabi ng sa Proverbs, mababasa nyo ito, Proverbs 11:14, Proverbs 15:22, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Inulit-ulit yon. In the multitude of counselors, they are established. Ano yung kinukuman sa atin ng Bible? Multitude of counselors. Multitude of counselors. Multitude of counselors. And again, baka sa multitude, hindi pa tamang multitude yung kinausap nyo. Tama? Multitude naman, pastor. Tanong, tamang tao ba yung kinausap nyo? Kasama na dyan yung dissatisfaction and discontent. Ba't sila lumipat? Ano yung sabi ng verse 10? Tingnan nyo. Sabi dyan, a place where there is no want of anything that is in the earth. Ayaw nila yung lupang binigay ng Diyos sa kanila. Why? We don't know. Pero promised land ito eh. Flowing with milk and honey. Sabi ng description ng spice. Kaya lahat ng pupuntahan nilang lupain, wala kang kailangan yet. Discontent ng mga taong ito. Mas gusto pa nila ng mas matabang lupa. Naalala ko, bago kami mag-mission dito sa Ilocos Norte, ka-advise sa amin ng pastor ni Christine. Pastor, galing ka naman ng Amerika? Pwede ba? May support ka naman financially. Kawawa po yung gawain sa Ilocos. Baka pwede po sa Ilocos kayo magsimula ng church. Kasi alam nyo po, maraming pastor sa Ilocos magkukwit sa ministry kasi walang pera. So ako nun, gusto ko mag-start ng church sa Nueva Ecija kasi madali. Andun yung pamilya ko, isang uwian lang. Andun yung church ko, madali lang. Pero no, hindi ako marunong mag-Ilocano at hanggang ngayon hindi ako marunong mag-Ilocano. Isang anak ko si Kalia, 1 year old. Kasama ko si Christian, lang taong kachicha. Bakit? Tumanda kang walang pinagkatandaan, ano? Natuto ka, no? Di ba?
parang 13, 14, hindi ko alam. Si Christine kasama ko. Si Noriel kasama ko. Wala kaming kakilala dito. Wala kahit isa. Alam ni Christian buhay namin dyan. Tiniis namin ng Ilocos. Sa lahat ng dumagok sa buhay ko, na problema, hindi ako umalis dito. Kasi mahal ko ang gawain ng Panginoon. Hanggang sa maghiwalay ang mama at papa ko, na pwede rin akong umuwi at ayusin yung relasyon nila. Pwede rin ako mag-stay doon, di ba? Pwedeng doon na lahat kami ulit. Pero hindi ko iniwan yung church. Sukdo lang alagaan ko sila. Pero hindi ko ginawang iwanan yung church. Ano naging resulta? O di naghiwalay yung mama at papa ko. Ang daming anak ni papa. Di ba? Pero sila, ito tong Danites. Anong dahilan? Ba't kaalis? Nahirapan sila? Mas maraming pera dun sa iba? Dahil walang pera? Dissatisfaction and discontent. Actually guys, marami pa to. Panlima, stealing, murder, distraction verses 27-28. Nagnakaw sila. Ninakaw nila yung Diyos-Diyosan ni Micah. Daming nanakawin, Diyos-Diyosan pa. Alam mo yun, ito naman si Micah. Diyos ko, habulin ko, pagtatanggol ko yung Diyos ko. Ibrahim mo yung Diyos mo, pagtatanggol mo? Walang yan. Anong klaseng Diyos yun? Diba? Diyosan, pagtatanggol mo? Ang Diyos, kapag sinabi mo Diyos, tagapagtanggol yan, Savior yan, ipagtatanggol ka yan, pagpapalain ka yan. Saan ka nakakita ng Diyos-Diyosan pagtatanggol ng tao? Ninakaw. Diba sabi ni Micah, pagpapalain na ako ng Diyos. Hindi, ninakaw sa kanya yung Diyos niya. Ninakaw pa yung pari niya. So si pari naman, dahil walang Diyos, sino mas malaking offer? Siyempre, dun ako. So, siyempre, hindi niya alam eh. Pera-pera lang ang usapan eh. Maliit ka magbigay. Ito, mas malaki, tribo. Dito na ako. Imagine, wala kang Diyos sa buhay mo. Destruction, massacre, pinatay nila yung mga taga-Laish. Grabe, sinunog nila yung city. Again, it's good, but not their job. Kaya sa kanila kasalanan yun. Kung Judah ang gumawa nun and Ephraim, okay siguro. Pero Danites ang gagawa nun, it's no. It's a big no. That's not their job. Not your responsibility. Not your ministry. Maging tapat ka sa ministeryo mo. Mag-concentrate ka doon. Huwag mong pakialamanan yung ministeryo ng iba. Magtapat ka sa ministeryo mo. So, minasakar nila yung tao doon. Sinunog nila yung city. So, again, what's the point? Without God, people will do all kinds of sins without fear. Ano kung matatakot? Wala naman Diyos, di ba? Idolatry. Let's end with this. The tribe of Dan was the first tribe in Israel to officially adopt an idolatrous system of religion. Kaya maliwanag sinasabi ng Bible dito. In verse 31, tingnan nyo. They set them up Micah's graven image which she made all the time that the house of God was in Shiloh. Bakit pinapakita dun yung contrast? May Micah's graven image tapos may house of God. Why? Because Dan became the competing place of worship. Yung tribe of Dan nakipag-compete na to the worship of true God. They set up the graven image of Micah. So we can see that idolatry is contagious. Nagsimula kay Micah, from Micah to the tribe Dan, and Dan influences other tribes. Kung makikita niyo yung history, yung Dan kasama ng ibang tribes na impluwensyahan ni Dan yung ibang tribe to worship other gods. So the whole northern kingdom became idolatrous. Imagine, nagsimula lang kay Micah. Pero naapektuhan yung buong pamilya, buong community, at buong northern kingdom ng Israel. And second thing about idolatry, not only it's contagious, but idolatry is damning. It leads to hell.
Kaya tingnan nyo sabi ng verse 30, pansinin nyo yung last part. Until the day of the captivity of the land. Ba't binanggit ito sa atin ng writer? Because though there's no God at this time, but His judgments still exist. Kaya pwede kang mamuhay na walang Diyos, pero wait ka lang. Pag hinusgahan ka ng Diyos, pupunta ka ng impyerno. Kaya itong Danites na to, mga kapatid, sila yung kauna-unahan na sinakop din ng mga kaaway ng mga Assyrian. Kita nyo, ang pinakamatagal na nasakop, Southern Kingdom. Ang nauna, Northern Kingdom. Why? Nauna sila. Pinasakop ng Diyos kasi sila yung maraming Diyos-Diyosan. Kaya nasakop yung Southern tribe, nawalan na sila ng faith kay Lord. Kaya pinasakop sila sa Babylon. Yun yung istorya ng Kings. Kaya conclusion na tayo. Yung nangyari sa Danite, hindi lang simpleng paglipat sa lugar. It reveals the true condition of their heart before God. They are in state of rebellion and ended in apostasy. So, ganyan din po yung kalagayan natin. Akala natin, paglipat lang sa lugar ang usapan, but listen to this in our application. Pag hindi tayo uma-attend ng church, lumilipat ka din ng lugar. Nasa halip na sa simbahan ka, nasa bahay ka, o nasa mall ka, nasa work ka, o nasan ka man. Hindi ba paglipat yon? Paglipat ng loyalty na dapat nasa bahay ka ng Diyos, nasang bahay ka ngayon. Kaya hindi lang ito paglipat ng lugar somewhere else. Pagpapakita din ito ng ating faithfulness sa ating Diyos saan man tayo naroon. Faithfulness sa ating church attendance. O kanina, pinag-aralan sa Sunday School. Ano bang pinakamahalagang trabaho ng member? O di umattend. Kung di mo member ka, di ka nag-church. Naging member ka pa. O di tanggalin ulit sa membership. Ayaw mo pala maging member eh. Kaya pag-aaralan natin church discipline, kasama po yung pag-absent sa church. Hindi pwedeng nagpa-member ka, hindi ka naman pala mag-church. Hindi naman nakakaligtas yung baptism eh. So pwede ka nang tanggalin ulit. Now let me end with this. Tinatagalog ko na lang po kay AI kasi pagod na ako. Pakinggan nyo mabuti. Medyo malalim din eh. AI talaga eh, no? Tinatagalog ko kay AI. Sa isang libro ni John Piper, That God is the Gospel, ito yung favorite quote ko. Ang sukdulang kabutihan ng Ebanghelyo ay ang makita at matikman ang kagandahan at halaga ng Diyos. Ang galit ng Diyos at ang ating kasalanan ang humahadlang sa pangitaing iyon at sa kasiyahang iyon. Hindi mo makikita o matitikman ng Diyos bilang higit na nakakasapat habang puno ka ng paghihimagsik laban sa Kanya at puno naman siya ng galit laban sa iyo. Ang pag-aalis ng galit na ito at ng paghihimagsik na ito ang dahilan kung bakit nariyan ang Ebanghelyo. So, ibig sabihin, yung kalalaan ng kasalanan na ginagawa ng tao. Doon natin ma-appreciate yung gospel. Bakit? Ang sukdulang layunin ng gospel ay ang paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at pag-aalis ng bawat hadlang para makita natin at matikman ang pinakamataas na kayamanan. Sino ba yun? Kundi ang Diyos. Kaya masdan ninyo ang inyong Diyos. Behold your God. Ang pinaka maawaing utos at pinakamagandang regalo ng gospel sa atin. So ano po yung binabalik ng gospel? Ano yung regalo ng gospel sa atin? God Himself. Kaya kung hindi mo kilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, wala kang Diyos. Pero kung kilala mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, binabalik sa atin. Kaya sabi diyan, ito yung pinakamataas nating kayamanan na magkaroon tayo ng Diyos. Kaya kung hindi natin siya nakikita at tinatamasa bilang ating pinakadakilang kayamanan, marahil hindi pa natin sinunod o sinampalatayanan ang Ebanghelyo. Kaya kung hindi ka pa nag-e-enjoy sa Diyos,
Sa favorite natin si Piper. Diba? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. And God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Let's pray. Lord, we thank you for the life of Danites. A clear warning to all of us. Hindi lang po ito basta paglipat ng lugar, kundi ito pala ay pagre-rebelde sa'yo. Hindi pagsunod sa'yo, kawalan ng pananampalataya sa'yo, pakikinig sa mga payo na hindi maka-Diyos, at kung ano-ano pang patong-patong na nakasalanan. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na yung puso namin ay laging tama sa inyo. Gawin namin yung tama. Because Lord, ito ang regalo ng Ebanghelyo sa amin. Magkaroon ng Diyos na mamumuno sa aming buhay at maging kaligayahan namin. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong salita na nahayag sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.